Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Pagpasensyahan nyo na po at medyo late po tayo ng pagbibigay ng update today dito kay Sofronio Vasquez. Pero babawi po tayo mga kapolitika at ating pag-uusapan in this video ang mga susunod na ganap ng ating kababayan na si Sofronio Vasquez. Dahil yung concert niya mga kapolitika sa Winnipeg, Manitoba ay magkakaroon po siya ng special guest, no other than David Pomeranz. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At tinannounce na nga po ni Sofronio ang kanyang magiging concert dito sa Winnipeg, Manitoba sa April 25, Friday, 7:30 p.m. Yung address po is dito po ito sa Petros Hall, 2624 Inkster Boulevard, Winnipeg, Manitoba. And magiging special guest niya po dito si Joey Albert at si David Pomeranz. So available po yung ticket dito sa kanilang website. So abangan nyo lang po mga kapolitika yung mga karagdagang announcement. Samantala nagpost rin po itong si Sofronio ng kanyang performance doon sa Metro Manila International Film Festival na kusan is napanood natin doon sa ating mga naunang video yung kanyang pagkanta ng The Greatest Show dito sa Metro Manila International Film Festival last week dito sa Beverly Hilton. So pinost po yan ni Sofronio Vasquez dito sa kanyang social media account. So on top of this is nagpost rin po yung kamag-anak ni Sofronio dito sa kanyang social media account na kung saan is namimiss niya daw itong mga pagkaing Pinoy at itong especially itong kaldereta. Okay, so pinost po ng kanyang tita dito sa kanyang social media account na kung saan is na-miss ni Sofronio ang mga pagkaing Pinoy. Samantala atin rin pong panonoorin itong clip ng interview dito kay Sofronio Vasquez sa The Pod Network. So matagal na po itong interview na ito but ngayon lang po nila pinost dito sa kanilang social media account nitong mga nakarang araw lang. So ipopost rin po natin dito mga kapolitika kung gusto nyo pong panoorin. Actually I think December pa po itong interview na ito but i-post lamang po natin kung gusto nyong panoorin itong kabuuan ng interview matapos yung pagkapanalo ni Sofronio doon sa The Voice USA last year. Decided to release it and nakita ko like pagkapanalo ko sabi ko bakit nag-release to ng Spanish version na English and Spanish, bakit hindi niya gagawing Spanish and Tagalog? At sabi niya na you know what, tell the world that you're doing it, kung hindi man natin kaya but for the next year gagawin talaga natin, considered it approved. Sabi ko, okay, but sa nag-promise ka ha? Sabi kong ganun. Pero hindi ako familiar sa kanta. Paano yung kanta? Can you like sing part of it? I'm not very because it's a newly released song. Maybe this Christmas. Yeah, maganda. Sobrang ganda ng Christmas. Sinulat niya dahil na-inspire siya dun sa mga tao na katulad ko daw na nag-dreams na sobrang layo this Christmas. Parang sa to, sana ngayong Pasko. So, I'm so excited. Speaking of roots, ayan na. Yun na nga. Uuwi ka ba? Oo, uwi ka ba? Sa Mindanao din? I got a slight confirmation that I will come home January 5. And so we'll be the first ones to break it. Sana magkaroon ng yung gathering for press or kung ano man. Gusto ko lang personally magpasalamat because in any way or another, lahat ng interviews na nagawa ko for the past 2 months leading to the finale, talagang nag-reach out sa lahat ng Filipino. Totoo yan. Talagang, tapos surprisingly, after my win, talagang bumisita ako sa mga Filipino stores. Yung kumbaga gusto ko lang maging live ulit ba. Pero hindi na pala siya ganun. Parang hindi na madali kasi medyo kilala ka din. Hila ka na. Selfie and all. Oo. Kinakatuwa ko kasi may isang parang I think manager siya ng restaurant ng isang Filipino store dito. Nagsabi niya sa akin, Sofronio, I'm gonna show this kasi natuwa daw sila sa act ng Filipinos. Right before the votings for the finale, they got a random text brigade for Filipinos na watch tonight and vote for Sofronio. So kinilabutan ko nung sinabi ko, grabe kasi I was hopeful pero yung challenge ba na buboto ko itong mga to kasi syempre lahat ng mga tao dito nagtatrabaho and more than that, excited talaga akong makauwi just to meet the president because you know what? Oh, okay. So
Magmalacanang, Ay, ano Yeah. ka? Oo. Courtesy Hopefully call. matuloy. Yeah, I got the communication na sana, hindi ko alam kung gaano ka-true yun, pero I would just be grateful kung matuloy kasi paano mo ba i-culminate yung panalo mo? Yeah. Eh, di ba, yung ma-meet yung president. Kasi yung napakalaking honor nun na i-recognize ka ng president. And hindi lang si president yung excited na mag-recognize sa'yo. I even got Senate. I even got yung Senate May resolution, yes. nag-resolution, and then Senator Manny Pacquiao messaged me because he's a Bisaya and he told galing. me Bisaya na kailan ka uwi, magkakapi tayo sa bahay. Sino ba naman Wow. ako? Diba? So, Fronyo, sino nag-arrange ng schedule mo din sa Philippines sa pagbalik mo? Si Noel. So far, Noel, ikaw na. Noel ba? Meron siya tumutulong kausap. merong tumutulong sa akin. Ito na nga yung sinasabi ko kay Sir Noel. Ano? Sinabi ko kay Michael Bublé na if ever kailangan ko ng tulong at nag-a-arrange, marami naman ako mag-reach out. Pero ang sabi kasi sa akin ng NBC, you can work with people, but please don't make it official. Kasi kumbaga nasa weird spot pa nga That's kami. true. Malay That's mo, true. siyempre, ayoko din na ayoko magkaroon ng trouble. Kumbaga, kung meron man akong representation sa Asia and the Philippines, Recognized dapat ng official. NBC, Recognize. yes. Well, actually si Natalie merong rejoinder dyan. Pero kasi, let's talk about your involvement sa ABS-CBN. It seems like Tawag ng Tanghalan really parang supported you also, no? Parang, Yeah. and in the end, parang sabi, it will be a kapamilya homecoming if ever. Pero Natalie Yeah. has, okay, go. Yes, oo. Yeah, Oo, because may- I heard lang sa Fronyo, parang GMA is Great also man. working on trying to have a homecoming for you as well. Have you heard about it ba? Kasi may nasa kanila yung franchise ng The Voice. The Voice. The Voice. Yes, oo. The Voice At this Yeah, time, so Yeah. nagkaroon ako ng conversation. I don't know kung I for sure everyone knows Perry Linsangan. Then Sigan, yes. Lansigan. Yeah, si Lindsay Gan. Oo. Sorry. Si With PPL GMA, kasi. yes. Si PPL he's very generous na nag-message siya sa akin. He's very kind na gusto niyang tumulong, and nag-message nga siya sa akin, so Fronyo, meron ka mga guesting na inaayos, ganyan. Alam mo, in all honesty, kinikilabutan ako every time na babasa ko kasi weird lang ba na totoo ba na nangyayari to sa akin? Although I was hopeful na mangyayari to, pero yung recognition na yung grabe yung buhos ba na Yes. kaliwat kanan, talagang sinubukan ko lang pero talagang nabigay sa Destiny akin. mo So eh. kailangan ko i-remind yung sarili ko na nangyayari siya, and I am super grateful. Tulad nito, yung nagbigay kayo ng time sa akin, nagpa-schedule kayo through NBC. It's just heartwarming na malalaman ng mga puti na how beautiful the community and how beautiful our country is being And supportive so because you represent the best of us. Yun yung parang the best in us. Yun yung and also the OFWs kasi, and your love for the family kasi yun yung hindi nawala. Kasi marami naman kasing nagwawagi at nananalo pero kakaiba yung sa'yo. You honored your family even after that. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. You were talking to Martin Rivera also, no? So, kasi nakita Yes. mo how Martin took care of KZ Tandingan at saka yung ibang mga tao niya sa competition. So, what happened there? Michael Bublé happens to be a kumpare of Martin. Rivera. Liit ng mundo. So during the blind audition, I know it was cut short, pero meron na akong idea na magkumpare sila kasi during the conversation niya, nagpipitch sila na dapat ako yung piliin mo. Na-mention niya na meron akong singer na kaibigan sa Philippines. He's very big. His name is Martin Rivera. Narinig ko na, sabi ko,
O baka kasi mali lang yung pakinig ko. So, na-confirm nga na talagang magkakumpare sila kasi nung nagkakaroon na kami ng conversation, how's my kumpare? And I told him, who? Sabi niya, si Martin Rivera, I am his son's Ningnong. Ningnong pa nga sabi niya. Sabi niya, talagang Pinoy siya. At tinuloko niya ako, sabi niya, what does bakla mean? Because my friend in the Philippines always told me bakla. So, yeah, si Sir Martin nag-reach out sa kanya and nag-message din sa akin personally si Sir Martin na ano yung maitutulong niya sa kumbaga, yung ano lang ba, yung uplift. At nasabi ko nga, na-share ko na, sir, ganito na, sa finale na po ako. Dito yung mga potential na kakantahin ko. Tapos, ano naman, sinabi niya na, andiyan ka na, wala na rin ata akong masasabi kasi syempre iba yung way at competition. Ang gusto niya lang, ang pinahatid niya lang sa akin is to enjoy the show and i-blessing na yan kung ibigay sa atin at naniniwala daw siya mataas yung iniisip niya na maibigay and parang nagdilang anghel. Galing. Overwhelming ba? Anong pakiramdam sa ngayon? Hindi ko alam kung tama yung description ko ng overwhelming kasi more than overwhelming siya. Kumbaga ba, ako kasi I started as a fanboy. Lahat ng seasons ng The Voice, I've watched it. Even the season 1 winner, I know kung ano yung kinanta niya. And after the win, he messaged me. Kumbaga ba nag-whirlwind ba siya lahat na, grabe pag talaga binigyan ka ng pagkakataon, you have to recognize that power of recognition and there's no way to answer it with any process is na kaya mong gawin is to be kind and be grateful. Ang sasabi ba nga, yung kailangan mo magpasalamat, kailangan mo recognize in one way or another. Hindi lahat ng tao na siguro nakakalimot sila. Kumbaga, yung nasabi na Sofronio, masyado akong Pinoy, ganyan-ganyan. Naku, proud na proud ako. Every round dito, sinasabihan nga ako, may mga nababasa ako sa idol forums na si Sofronio talaga yung example ng Pinoy kasi lahat ng mga damit niya, every rehearsal, Pinoy na Pinoy, parang galing Baguio. Sabi? Oo, Panalo sinabi sa naman. akin na, I mean, ako, it's somehow it's a compliment kasi gusto ko talagang yung kumbaga gusto kong maramdaman yung Pinoy na without yung without overdoing it. Kasi syempre, I wanna admit the fact na Utica talaga yung nire-represent ko and the Philippines. Okay. And mapalad lang talaga ako that this community is very phenomenal in a way na True. sobrang galing din na pagdating ko nga kahapon, sinasabi na nila thank you. Kasi yung maliit din yung, kumbaga parang yung parallel yung Utica at saka Philippines. Maliit lang siya. Merong mga nagsisimulang mag-penetrate kung saan man, hindi nakakalusot. So, mapalad ako na talagang nagkaisa sila to vote. Grabe. So, talagang Pero curious ako sa Fronyo. If you didn't make it past the blind auditions, naisip mo ba yun? No. Oh, galing. Wow. Yeah. You Talagang, manifested it. Kumbaga, I'm not confident and I was not expecting but I was hopeful. So, naka-mindset lang ako na ang nililook forward ko lang is every round. Hindi ko nakikita na mag-finale ako kasi masyadong self-serving. So ako every round lang ako, every announcement talagang makikita nyo naman sa lahat ng announcement, maluluhod-luhod ako kasi kumbaga nililay down ko na, Lord, kung ibigay mo sa akin, please, yung ganun lang ba? Tapos kumbaga sa Filipino, napakahilig nating maniwala sa mga yung Pamahiin. Signs, oo, So, appear. superstition. Ayan. Lahat ng yan ginawa ko bago ako kumanta. Like May what? piso sa sapatos. Piso sa sapatos. Ano pa? Yung very Pinoy. Nakikita nga ng mga wardrobe niya. So, Fronyo, what's that? Sabi ko, just leave. Hayaan mo lang ako. Bago tumapak on stage, magsa-stamp ka na 3 beses. Kumbaga, lahat ng mga natutunan ko sa I believe would understand me na yung kumbaga yung mga tinuuho ang karaan ba yung mga old stories old beliefs. old superstitious belief na wag kang mag nail cutter, yung mga ganun na sobrang simple lang. I mean, wala namang kasing mali sa paniniwala so lahat ng yun minamanifest ko. Question, gumaling ka ba? Parang kasi tinatanong nila, gumaling ka ba talaga? Mas Natawa naging siya. seasoned ka ba dito? Anong nagbago sa'yo compared to your performances in Manila? I would like to believe, sir, na mas na-explore ko yung artistry. Kasi dati kasi kumbaga
kung ano lang yung nakikita ko, yun lang ginagawa ko. Kung ano yun lang. Ngayon kasi I had the privilege to know more talented people. At as a Filipino, I am very, very proud to say na ambisyoso talaga yung Pinoy. Even the enunciation, inaral ko yun. So, ang sinasabi nila, Yes. paano ka ba nag-aaral ng rants? Paano mo binabali ng song? Lahat ng versions na yan. Very Filipino yan. Kung makikita nyo mga high notes ko, ginagawa ko yung mga Regina, mga crescendo, Oo. kay Miss Lani na version. Kumbaga, You don't have to sing, Wala no? talaga. Oo, eh. yes. Alam Yeah, namin. parang yung kumbaga ginamit ko talaga yung OPM as Yes. body doon sa competition ko, and that really helped me a lot. Na sinasabi nilang parang gumaling siya kasi ngayon in-explore ko, and I was just very confident of trying. Hindi ako confident na kaya ko, pero sinubukan ko lang. Sinabi naman sa akin ng aking coach na you don't have to be perfect. You know what, in this business, perfection is boring. So sinabi ko, okay, gamitin ko yung power. Sige, magkamali man ako, okay lang. Ganda nun. Pero sa Fronyo, how are you celebrating your victory? Like, ano ang regalo mo sa sarili mo for this stunning achievement? Like, bibili ka ba ng Alam- kotse? Like, Oh my gosh. lipat ang kondo na? That's a good Oh. That's a good question. Oo. Alam mo, Hindi pa niya naisip. Wala pa Oo, pala. wala pa ba? wala talaga. Well, ang unang sinabi ko pala, to reward myself, I wanna buy this vinyl record from Oh, Bublé. diba? Kasi gusto ko ba siyang i-honor na thank Yeah, you that's for true. trusting me. Complete collection And ng syempre, ano. Yeah, yung complete collection niya. Mm-mm. Pero hindi na ako makakabili kasi before I won, binigyan niya na pala ako ng doon Wow. sa sasakyan na style pa. So, Winner. Ang galing. grabe. Yeah. Pero yung prize money nga, what are your Oo. plans? Anong gagawin mo doon? So sa money, gagamitin ko siya with music still. I believe na this win really opened doors for me for potential events. So kung magkaroon man ako ng maraming racket, ikakatuwa ko talaga. So yun, from that racket, from that blessing na lang, gagawa na lang ako ng something, kunwari, bumili man ng something na special, kumbaga mag-invest ng maayos. But with the win that I got from The Voice, I would use it for singing and for like producing music kasi yun naman talaga yung purpose ko, and hopefully it would stay long at kaya niyang isupplement kung ano man yung nakikita ko kasi sa Amerika mahal eh. Yeah, it's true. Pero yung recording label, di ba, it's part of your price. Yeah, Prices it's ba? part of the Contract. price, yeah. Anong mangyayari doon? Like, will you be working with music Yeah, producers abroad? I think yung conversation na sinabi kong initially is Michael Bublé having to talk to NBC and then sa record label na kung saan kami magsasign, and hopefully magkakaroon ng collaboration kasi si Snoop Dogg, he's the owner of Death Row Records. Okay. Gusto niya rin magkaroon ng collaboration dun sa top 5 if I am if I'm not mistaken. So hopefully, alam mo, sa music industry dito sa Amerika, sobrang hectic din sila sa yung sa lahat ba ng mga informations, but hopefully this will open doors na bigyan ko nga ng pagkakataong manalo yung isang Pinoy. So how much more yung Yeah. panalo dun sa mga Yeah. yung Correct. collaborations. Kumbaga, I just have to keep the faith and trust the process, but I need to work. Speaking of Snoop Dogg, why is he so supportive of you to the point of like even getting subsidizing yung pagpunta Oo. ng kamag-anak mo doon? I just wanna clear out na kahit si Snoop Dogg, every time off camera, talagang iba yung connection niya sa akin because he and Michael Bublé had a specific bonding na nagkakaroon sila ng conversations na hindi ko Galing. alam. Lahat ng kwento ko, shinare ni Michael Bublé doon kay Snoop Dogg. So he was touched, and si Snoop Dogg talagang siya, mapagmahal, and isa sa mga taong nagbigay ng lakas sa lahat ng contestants even before singing on stage. Lahat kami may mga gifts. Before doing on stage, so lahat ng team niya dadala, meron siyang mga gift every episode niyan. So outside of the competition, off camera, talagang si Snoop Dogg is very genuine. And sinabi niya nga sa Fronyo, gusto mo bang papuntahin yung mama mo? Yun nga, Papaliparin ko dito." yes. Yeah, he reached out. So this is the kwento pa na hindi ko pa nakwento. He reached out to Apple the app
isang Filipino. Yeah. Oh. And Apple the app reached out to the Philippine consul and Philippine embassy about my mom being Wow. Galing. Okay. yeah. Grabe, kaya nga kinikilabutan ako na grabe talaga yung magic. So ang sinasabi naman sa akin ni mama, ba't ako pupunta dyan? Gusto ko nga na dito ako kabahan. Kasi Support group eh. Pero papupuntahin Yeah. pa rin yung mami mo doon? Or antay na lang. inaantay niya talaga yung sinabi. Inaantay na yung team ni Snoop Dogg kung ano. Actually, kinukulit nga ako. Tinawagan ako kahapon ng Sofronio. Nag-reach out ako sa kapatid mo. Hindi pa rin nag-respond ng date. So, sabi ko sa kapatid ko, mag-respond ka kasi inaantay nila. Sinabi ng kapatid ko, nag-respond ako pero hindi ako sure kung kailan gusto ni mama. Kasi syempre, of course, nahihiya tayo, Sir Noel. Syempre. Uy, in fairness ha. But you si deserve Snoop, it. Isang linya pa lang, turn agad siya. Isang linya mo pa lang, siya Talagang- yung una nag-turn. Ang sabi nga sa akin, gusto nga talaga niya ako i-steal kasi hindi ako binigay nila. O, sandali lang. Tapusin muna natin yung first episode. The next one, mababalik tayo. Tatanong namin, kanino ka pinaka natakot na kalaban? Oh. Second, and the next questions, ano yung mga songs mo, kunyari, masayang masaya ka, o malungkot na malungkot ka dyan, yung mga natatakot ka, etc. So, dadaanan natin